lulutuin natin ngayon. Tulya, papaya, kangkong, tinola. Maiba naman ang tinola nyo. Yan. Ito yung mga ipe-prepare natin. So, kangkong, ginayat na natin yan. So, hiniwalay natin yung stem, yung tangkay, dun sa dahon kasi mas mauuna naman yung tangkay. Siguraduhin nyo na malinis ang pinagbilihan nyo ng inyong tulya. So, pwedeng tulya, clams, yan ang tawag sa atin. Yung ating papaya, hiwain na natin ng cubes para mabilis lumambot. At ang mga pampalasa natin, sana meron kayong tanglad sa likod bahay. Pero pag wala, katulad ko, wala akong napitas ngayong tanglad, pwede na din ang luya. So, sibuyas, bawang, luya. Pero kung may tanglad, masasarap yung inyong sabaw. At hinimay na rin natin yung ating kangkong. So, ito siya. Actually, ngayon, kangkong na itatanim na rin sa lupa. Pinainit na natin yung ating mantika. Simulan na natin yung paggigisa. So, unahin natin yung ating luya. Yan. So, luya. Tapos, yung ating sibuyas. Yan. So, mabango yan. At yung ating bawang. So, maaamoy nyo na siya. Medyo matagal kasi yung ating papaya. Kaya, isasabay na natin isang kutsa yung ating papaya. Yan. At, timplahan na natin habang ginigisa natin yung ating papaya. Kaunting mantika lang yung nilalagay ko. So, pag ganitong nagsasangkot siya ako, para mas lumambot agad yung mga gulay ko, yan, nilalagyan ko ng unti-unting tubig. Yan, para hindi siya nasusunog dun sa ating apoy. Lagyan na natin siya ng paminta, iodized salt, or patis. Dahil tinola to, masarap din ang patis. Maiba naman yung inyong tinola, tulya ang gagamitin natin. Mas kasi, di ba, yung lagi nating tinitinola, lalo na pag malamig, maulan, may sakit, manok. Pero, pwede din naman ang tulya. At saka yung isa ko pang tinitinola na masarap, yung ribs ng pork. So, pork ribs, ang sarap din itinola. So, masarap yung inyong magiging. Actually, nagawa na natin yan dun sa isang video natin. So, hintayin lang nating lumambot yung ating papaya. Alam nyo ba na itong ating papaya, talaga siyang masustansya, no? Marami siyang carbs. So, kumpleto siya. May carbs, vitamin A, C, E, K. May calcium, magnesium, iron, phosphorus, zinc, manganese, copper, selenium, tsaka yung mga Bs na kailangan nyo. Riboflavin, thiamine, niacin, B6, folate, beta-carotene. So, itong niluluto natin, actually, maganda to para sa ating kutis tsaka sa ating mata. Lalo na itong pinagsamang clams and papaya, malalaman nyo bakit. Kasi, yung ating papaya, marami siyang beta-carotene, lycopene, so protection nyo yan sa sun damage. So, di ba na lagi tayong na-expose kasi ang init-init sa Pilipinas. Kaya nga siya ginawang sabon eh. So, protection natin yung papaya sa beta-carotene at saka sa yung lycopene nito. At maganda rin siya sa mata. Kasi may lutein, zeaxanthin din siya. Tapos, maganda din siya sa ating heart. Okay? Maganda sa heart kasi may vitamin A, C, and E siya. Tapos, may antioxidants, may fiber, at nagpapababa siya ng homocysteine level. So, yung papaya, binababa niya. So, iniiwasan yung pagkakaroon ng sakit sa puso. At maganda to sa tiyan kasi high fiber. Pantunaw, may papain, may chymopapane. Tapos, dahil may lycopene, maganda din siya sa prostate at sa buto kasi may vitamin K ang papaya. So, di ba, ang ganda-ganda ng papaya.
Tapos, itong ating tulya. Alam nyo ba, ang tulya, napakataas sa vitamin B12 tsaka vitamin C. Sabi nyo, hindi naman siya prutas, bakit siya may vitamin C? Isa to doon sa mga niluluto natin na hindi naman gulay at prutas pero mataas sa vitamin C. Bukod pa doon sa A, C, E, D, at dahil siya, laman dagat, omega-3 fatty acid. Tapos, vitamin B niya ang dami. Yung B1, B2, B3, B5, B6, B9. Mineral, marami siya. Iron, calcium, manganese, phosphorus, copper, zinc, potassium, calcium, magnesium. Yung B12 para saan ba yan? Paggawa yan ng DNA tsaka RBC. Okay, so pag lumambot na yung papaya, isasama na rin natin yung ating tulya. Yan. Binabad ko na ho ito sa tubig at saka sa asin para lumabas yung kanyang buhangin. Sabi ko nga, siguraduhin nyo lang na yung binibilan nyo sa malinis kinuha na dagat yung inyong tulya. So, yung B12, paggawa yan ng DNA dun sa cells, tsaka para dun sa inyong RBC. Paggawa ng RBC. Omega-3 fatty acid, DHA, EPA, di ba naririnig nyo yon? Iron. So, ito laman dagat na may iron. Tapos, may protina. Good source siya ng protein para sa muscle. Tsaka alam nyo ba, meron siyang choline. Yung choline, kailangan mo sa inyong atay. So, sa liver health, bukod pa dun sa nerves. Kasi di ba sa nerves, kailangan mo acetylcholine. So, bukod sa itlog, yung tulya ang isang magandang source ng choline. Bukod pa sa iodine tsaka selenium, syempre kasi lamang dagat siya. So, meron nga siyang iodine. Yung kangkong naman, so nakita nyo maganda sa mata, maganda sa kutis itong ating mga niluluto. So, dahil may omega-3 fatty acid siya, maganda dun sa inyong kutis. So, yung kangkong natin, water spinach, maganda to kasi mataas sa vitamins A. So, napakataas ang vitamin A at C niya. So, pangkutis din pareho. Tapos, meron siya mga phenolic antioxidants, beta-carotene, lutein, zeaxanthin, cryptosanthin. So, kutis tsaka mata, maganda siya. Tapos, kompleto to para ka nang kumain ng vitamin B complex na tableta. Bukod pa dun sa mga mineral, iron, calcium, magnesium, manganese, phosphorus, maganda sa buto, tsaka sa ipin. Ngayon, isama na rin natin tong tangkay ng ating kangkong, tsaka yung kanyang mga dahon. So, pag lumambot na yung tangkay ng inyong kangkong, yan. Tapos, sama nyo na rin yung dahon. Yan. So, ang niluto natin ngayon, medyo dagdagan nyo. Kasi, di ba, gusto natin tinola. So, gusto natin mas masabaw. Okay. Yan. So, tinodo na natin. Tapos, ito yung ating mga dahon. Yan. Lagay ko lang sa one side para makita nyo yung finished product later. Yan. Pakuluin nyo lang 5 to 10 minutes more. Meron na kayong tinolang tulya, papaya, kangkong. Maganda sa mata, maganda sa kutis. So, tandaan nyo, papaya, maganda sa kutis. Hindi lang manok, hindi lang pork ribs, pwede din ang tulya. So, ito na po yung ating finished product. Salamat po.